Samantala mga kapuso, punta po naman tayo sa norte, sa Ilocos Norte. Nagkasira-sira ang isang paaralan nang may naganap na pagsabog. Posible raw likayon na yung pinagbabawal na paputok na may pangalang Goodbye Philippines. Na goodbye tuloy yung eskwelahan. Nagkasunog din sa Abra na hinihinalang dahil naman sa Sky Lantern. Nakatutok si GMA News stringer Dennis Alipio. Tinig hanggang presinto ang lakas ng pagsabog sa isang private school dito sa Vintar, Ilocos Norte. Kaya agad daw responde ang mga pulis. May narinig sila na napalakas na na pagsabog, tapos yung mga kasama ko na nagpapatrolya, so binerify nila, ito pala ang nangyayari. Tumambad sa mga pulis ang nagkabutas-butas na bubong at sahig ng paaralan. Basag-basag din ang mga bintana. Hinala ng pulisya, Goodbye Philippines ang sumabog. Siguro malakas kasi ito ang napakarami ang nasira, kaya napakalakas itong pagsabog na ito. Mabutit walang nasaktan sa insidente na patuloy na imbestigahan ng pulisya. Isang video kebar naman sa Bangged Abra ang nasunog dahil sa Sky Lantern. Kwento na nagbabantay sa bar, sumabit daw sa sanga ng puno ang Sky Lantern at nalaglag ang apoy nito sa bubong ng video kebar. DJ nga rod ading, adang nga rod DJ kasla agtaytayab nga balon. Ngam ti amok, apoy ti adda di unag na DJ. Iso nga, sinipsipota ko no pagturungan na, tatabig lamang nga nakita nga nagtinag DJ ko, hindi ko apoyan nga makita ko. Dahil gawa sa kahoy ang bar, mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa mga bumbero, posibleng galing sa kalapit na barangay ay Sky Lantern. Base sa record ng PAP Abra, 4 ang nangyaring sunog sa Bangged ditong bisperas ng bagong taon. 2 ay dahil umano sa Sky Lantern. Kaya nga irerekomenda ng Bureau of Fire Protection na ipagbabawal ang paggamit ng mga Sky Lantern lalo na sa tuwing salubungin ang bagong taon. Lalo na sa masigit na lugar at sa residential areas. Kaya dito Sky Lantern nga ikat ikon-condemn iti BFP. Kasi iti kang runaan na nga po iti por itatanga panagselebra tayo iti baro atawan. Dennis Alipio, nakatutok 24 oras.